Amen. Hallelujah. Good morning. Gising po ba ang lahat? We praise the Lord and we thank the Lord. Sabi nga ng song, remember love, remember mercy. Have we been remembering God's love every day? That's why the song, it says, Jesus, I need you every moment. Amen. We needed the love of Jesus every moment. We needed His mercy every moment. That's why He deserves to be praised and to be glorified. Hallelujah. We praise the Lord sa kanyang provision sa amin, especially sa amin ni Pastor Roy. And it's been 8 months of God's faithfulness. So, nag 1 year kami, pero 8 months na po na nag-promise kami na yung, we're not bragging naman ang ginagawa namin, but we're encouraging everyone na 8 months na po na wala po kaming allowance na nare-receive sa ating church. And God's faithfulness is always there. No? Nung ginawa ni Pastor Roy to, siya lang gumawa ng promise na to, joke. Nung sinabi niya na 100% I will give that allowance sa ating project, wala pa akong doubt na if-fail kami ni God. Sabi ko, ako pa nga yung laging nagpo-push. Let's always remember na may pledge tayo kay Lord. So, wala akong doubt na, baka wala na tayong kakainin. Baka hindi na ako makabili ng mga damit. Hindi po kami masyado ni Pastor Roy sa foods kasi nagda-diet kami. Ngayong edad na namin, no, 40, nasa 40 na. So, hindi po kami masyado sa pagkain. Hindi kami masyadong mapili or pihikan sa pagkain. So, kung ano lang meron dyan, basta may laman ang tiyan, fights na kami dyan, no? Pero, when it comes to mga material, mga wants na, no? Medyo, ako dyan. So, hindi na ako makabili ng ganun. Wala pong ganong doubt. I know that the Lord will provide everything, even yung mga wants. Not just the needs, but even the wants, no? So, pasalamat ako kay Lord. Nakalipat kami ng bahay. Desire namin na medyo may naman tayo, yung bahay na maluwang konti. So, lumipat kami ng bahay, the Lord provided everything. Wow, nag-start tayo sa zero, wala kaming pantustos. But the Lord provided everything ng pangangailangan natin. And countless blessing. This week lang po, nag-pour out si God ng kanyang financial blessing. Hindi po member ng church natin. Hindi namin kilala. But the Lord used people. Ma-supply po yung need. And ang OOTD ko ngayon, di ba? Ang ganda ko, joke. The Lord is so good na kahit yung mga pananamit namin, ipoprovide niya. Kaya, etong lote at forte natin ay napaka-amazing ng ginawa ni Lord sa buhay namin. Kahit mamatay na kami ngayon, ang dami naming masasabing, ang galing talaga ni Lord. So I don't know about you, but I know na si God ay nagwo-work din sa mga buhay ninyo. Si God din ay nagpapakita din ng kanyang goodness. Dahil kayo ay nagsasacrifice for His glory and honor. I know that God is always been there sa mga problems ninyo, sa mga situation na hindi nyo alam kung paano makawala. I know that God is working in your life. And to start with my sermon, I want to share the story of a man na ang pangalan ay si Hamana Kalili. I don't know kung kilala niyo siya. Hindi? So si Hamana Kalili ay isang Hawaii. Hawaii ba ang tawag sa mga tao? Hawaiian? Tao sa Hawaii, nakatira, Hawaii. So si Hamana Kalili ay isang worker ng sugarcane. So ang work niya sa isang company ng sugarcane ay taga-press ng mga
tubo, no? Yung mga sugar cane, ipapasok yan sa machine para mag-grind. Pero may nangyari na napaka-tragic na nangyari sa buhay ni Hamana. Kasi pag press niya nung sugar cane doon sa machine, nasama po ang kaniyang kamay. At alam niyo ba, itong tatlong to ay naputol. Itong tatlong to ay naputol. So, dahil naputol tong tatlong ito, si Hamana ay natanggal doon sa work niya na taga-subo ba yan ng mga sugarcane doon sa machine. At nilipat siya na maging security guard doon sa tren ng mga sugarcane, no? Yung mga tren dyan, ilalagay yung sa mga cart, yung mga tubo. So doon siya na-assign. Then ito namang mga makukulit na kids, gusto nilang maglaro doon sa mga cart ng tren. Pero dahil security guard doon si Hamana, lagi niyang binabantayan na walang mga bata ang maglalaro doon. So, si Hamana Halili, pag sinasaway niya yung mga bata, sinisenya niya ng umalis kayo dyan. O dahil wala itong tatlo, daliri niya, ganun ang senyas niya. Alis kayo dyan, ha? Alis kayo dyan. Pagkatapos, kasi yung mga bata, si Hamana na lang yung binabantayan. Nandyan kaya siya. Pag sinabi naman ng mga bata na wala yung security guard, wala si Hamana, sinasabi nila, wala. Wala yung putol ang mga daliri. So in short, mga kapatid, naging sikat itong senyas na ito, na ang tawag na nila dito, pag sinabi mong, all things are good, no? Walang problema, So, doon po nanggagaling yung senyas na A, no? Doon po kaya nagte-trending yan dahil in-action, expression na Sheena sa Bini. O, sino nanonood ng Mambini? Parang yung mga ayokong mga matanda ayokong gamitin. So yung mga natin, young people, alam na alam nila yung Bini, no? Ano ba yung ayokong maniwala? Anong respond? Oh, alam na alam nila. Ayokong maniwala. Yan. No? So, no? Naging trending ito. Ang dami pong naging uso. No? Like mga sis, kahit lalaki ang kausap, ano sis? Mga di, no? Padi, girl, ang girl naging girl, no? Ganun, te. So, sino ang mga nakiuso nito? So, yan po pag-uusapan nating umagang ito, no? Yung mga trending ngayon sa panahon natin. Kaya ang title natin ay Treading the Trending. No? Treading the Trending. Kasi itong word na treading is, ang unang meaning niya ay pwedeng walking. No? You are walking, you are treading. At ang pangalawang meaning ng treading is stepping, no? Or pressing your foot on something, or crushing, or trampling. So, yan. So, treading the treading. So, ang pinaka parang thought is, ang trending ba ng mundo ngayon ay lalakad ba tayo, sasang-ayon ba tayo sa trending? O i-crush natin kung ano ang trending sa mundong ito? And we will talk about what's trending and what are we gonna do about it. As Christian, are we gonna tread it, like walk with it, or tread it, like crush it, or trample it? And our text is found in Genesis 19, verses 1 to 29. So this passage is about the narrative of Lot in, Sodom and Gomorrah, no? So, kung sino ang nakakaalala ng story ng Sodom and Gomorrah,
ay nag-trending ang Sodom and Gomorrah. Dahil ang lifestyle ng Sodomites ba ang tawag dyan, Pastor? Ay napaka-wicked, napaka-grabe, sobrang makamundo na po na ang kanilang wickedness ay umabot na po sa langit. No? Kumbaga, hindi na kaya na ni Lord na titingnan ang sobrang lubha ng kanilang mga ginagawa. So, ang Sodom ay sikat po sa kasamaan at galit ang Diyos sa kanilang buhay. That's why He decided na paulanan ng sulfur or rain of fire para i-destroy ang Sodom. And may ano lang yung mga preceding chapter. So si Abraham, kasi pamangkin niya si Lot, kaya pinakiusapan niya ang Diyos, Lord, kung may makita kang 50 na righteous sa lugar na yan, itutuloy mo pa rin ba ang pagpunish? Sabi ni Lord, hindi ko itutuloy kung merong mang 50. Kung merong 40, hindi ko itutuloy. Kung merong 30, hindi. Kung 20, kung 10, no? Hindi ko tutuloy. Pero hindi po umabot ng 10 na righteous na tao ang nakatira doon sa Sodom and Gomorrah. So, ibig sabihin, napakasaklap, wicked na po ng city na ito. No, sobrang wicked na ang city na to na hindi makitaan ni Lord na kahit 20 para iligtas lang or hindi itutuloy yung punishment. So, si Lot lang po ang natitira. Kaya, ang Diyos ay napakabait dahil si Abraham ay nakiusap at nakita naman niya ang buhay ni Lot, kaya pinadala niya yung kanyang angel para kunin si Lot doon sa Sodom para hindi makasama sa punishment. So there were things in Sodom and Gomorrah that almost all people ginagawa nila and nagtitrend ito. And what are those things? Ano-ano ang mga trending sa Sodom and Gomorrah na napakagrabe, napaka-wicked nila that they deserve the punishment of God right away, no? Ano yun? YOLO. YOLO, no? Alam natin to. Nagte-trending to always, no? Ano ibig sabihin ng YOLO? You only live once, no? Ito ay nagtrending. Tama ba ang ano? You only live once. YOLO, kaya you only live once, kaya gawin mo na lahat. No? Yung mga daredevil na mga stunts, 'di ba? Kung makikita natin sa social media, daredevil na mga posts. Kasi you only live once. Isa lang ang buhay mo, gawin mo na lahat kung anong gusto mo. So, dapat lifestyle mo, itikman mo na lahat. Kasi nga, YOLO, you only live once. And in Sodom and Gomorrah, meron din silang YOLO. Kung ano ang gusto mo, gawin mo. Gawin mo na. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo. Gawin mo na kahit ano ang gusto mo. Tingnan natin kung anong klaseng YOLO ang mga taong ito. Ayan. Genesis 19:5. So the two angels arrived in Sodom in the evening, and Lot was sitting at the gateway of the city. When he saw them, he got up and met them and bowed down with his face to the ground. "My lords," he said, "please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning." So dumating yung mga angels at nag-greet si Lot. "No," they answered, "we will spend the night in the square." But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Before they had gone to bed,
all the men, naka-underline yan, from every part of Sodom, of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men you came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them." So ganyan po ka-wicked ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. Yan pong klaseng YOLO. Nang nakita lang nila, gabi na nga yun no? Pero nung nakita nila, wag na nating palampasin to. We only live once. Puntahan na natin. Siguro kung merong mga doon, uy, no? Ang gwapo niya. Uy, sis, tara na sis. Gora, let's na. Napaka-wicked ang mga tao. No? All men, every part of the city of Sodom, walang pili po, both young and old. Gustong puntahan ang mga lalaking nakita nila sa bahay ni Lot. So, gwapong-gwapo siguro sila, no? Gwapong-gwapo doon sa mga angel. Ang gwapo nito. Ayoko na sa'yo, sawa na ako. Doon naman ako sa bago, no? Ganon. At galit ang Diyos, kaya gusto niyang i-destroy ang place na to. Homosexuality, sobrang lubha ng kanilang kasalanan. At nasobrahan ang kanilang pagkayolo. Gusto na nilang gawin lahat, kahit ano pa yan. No? If we try to observe the world today, it seems like it's repeating what Sodom and Gomorrah had done. Kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, parang inulit lang kung ano yung mga ginagawa ng Sodom and Gomorrah. Homosexuality, sex outside marriage, lahat ng vices. Kasi nga, we only live once. Diba? Have you tried to observe the world today? Yung opening ng Olympics, kung sino ang nanood, Olympic in Paris. Anong nakita natin doon? They portrayed a life na YOLO. Oh, we only live once. We're free to do anything. And marami nga nagalit na mga Christians dahil sa opening nila, ang ginawa nila ay nakita nyo ba yung opening? Anong ginawa nila? Yung Last Supper. Ay pinutray nila yung Last Supper na parang may Jesus din, meron ding 12 disciples doon sa table, pero ano po ang mga taong nandun? Yung mga homosexual. No? So, parang ang daming nag-react. Pero sabi nila, hindi sa Greek man yan na mythology. Pero, halataan talagang Last Supper ang ginaya nila. YOLO. They don't care. Gusto kong gawin to, gawin ko to. They make fun of the Last Supper. Brethren, are we gonna go with the flow of what the world is doing? Hasabayan ba natin? Walk with it? Or trample those things? Are we breaking God's heart? Nagka-claim tayo na tayo ay children of God, but we are living what is abhorring in His sight. Treading the trending, walking the trending, or crushing the trending. Pwede din naman yung gamitin nating YOLO in a Christian way. So pwede nating gamitin ang YOLO in a Christian way. We only live once. Ipagamit mo kay Lord ang life mo. We only live once. Kaya, Lord,
I will commit this life. YOLO, you only live once. Be useful in the ministry. YOLO, you only live once. Huwag magpasaway. You only live once. I-surrender mo na ang mga tinatago mo pang kasalanan. Kasi we only live once. Baka kasi aabot sa heaven ang mga kasamaan na tayo ay aani ng wrath ni God. Matitikman natin ang wrath ni God. Sabi dito sa Ephesians, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. No? Napakaklaro po ng verse, supporting verse. You have to live as wise because the days are evil. And sabi ng isang author na anonymous, you only live once, but if you live it right, once is enough. Isa lang ang buhay natin to. So para saan pa ito? Para sa mundo? No. Once this is for only for Christ. No? This is only for Christ. Second po, ano ang mga bagay na nagta-trending sa Sodom and Gomorrah? Sisi. Hindi nyo alam. Kasi gawa-gawa ko lang joke. Sisi. Ayan. Alam nyo to. Cloud chasing. No? So, ang isang taong cloud chaser is a person who does everything a popular person or a trending person does just to fit in. No? So, cloud chaser yan. So, ginagaya lang niya yung sino yung sikat. Ginagaya niya yung ginagawa ng isang influential na tao or mga trending sa mga social media para siya din ay ma-fit in or siya din ay sisikat. No? So, yun yung cloud chaser. And cloud chasing is gagawin mo yung ginagawa nila. No? Para sisikat ka din. So, cloud chasing, you'll do anything just to fit in or be accepted and be popular also. And makikita natin sa story ni Lot, no? Sa Sodom and Gomorrah, na si Lot ay isang cloud chaser sa panahon nila. Basahin natin. Lot went outside to meet them and shut the door behind him and said, "No, my friends, don't do this wicked thing. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. Don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof." Sabi ng mga tao, "Get out of the way," they replied. "This fellow came here as a foreigner, and now he wants to play the judge. We'll treat you worse than them." They kept bringing pressure on Lot and moved forward to break down the door. So yun na nga, pinilit nila si Lot na ibigay sa kanila yung 2 gwapong lalaki. Ibigay na sa amin ng baby girl. Yung baby girl pala, lalaki pala ang ibig sabihin niya. Akala ko yung babae ang baby girl. Pag may gwapo palang lalaki at napakamacho, ang tawag ng mga, alam mo na, yung mga maharot ay, baby girl, no? Ginawa ng girl yung lalaki. So sabi nila, ibigay sa amin yung mga lalaking na yan. Tingnan natin ang reply ni Lot. Tingnan natin kung paano na-corrupt ang moral ni Lot. Sabi niya, meron akong 2 babaeng anak na hindi pa nagalaw. No? And itong mga anak niya ito ay pledged to be married. So,
So, naka-pledge na itong na ipakasal, no? Itong dalawang anak niya. Pero ang sabi niya, ayan na, ibigay ko sila sa inyo, gawin yung gusto niyong gawin sa kanila. So, si Lot dito ay parang inadapt niya rin yung way of thinking of these people na baka masiyahan ang mga taong ito if ito ang gagawin ko. Sinabayan niya yung mga moral ng mga taong ito. Sabi niya, dahil accepted naman ito sa kanila, baka magustuhan nila itong decision ko at wag na nilang pakialaman ang bisita ko. Ginaya niya ang lifestyle ng mga taga-Sodom. Si Lot ay nahawaan na rin ng moral, no, standard of those people. He is acting like one of them na rin. Hindi na rin ang sound ang kanyang actions. Ganyan, makakorap ang mga wicked na mga lugar like Sodom and Gomorrah. Sabi ng mga tao, you are a foreigner. No? Kahit ang tagal na niyang tumira doon. Nung pumunta si Lot sa Sodom, single pa siya noon. No? Parang single pa, may family na siya doon. At nandiyan may anak na siya. No? Pero sabi nila, uy, foreigner ka lang dito ah. Bakit ka parang sino-sino na dyan? Bakit gusto mo ring sumikat kagaya namin? No? Para in ka rin? No? So ganyan ang solusyon niya. Para in din siya sa mga tao. Maalay mo, magustuhan nila ang desisyon ni Lot. Baka sabihin nila, wow, ang ganda ng desisyon mo. Hindi pa nagalaw yung anak mo. Gusto mo ibigay sa amin. No? Sometimes tayo rin ay cloud chaser sa life. Ginagawa din natin kung ano ang mga ginagawa ng karamihan kahit marumihan na ang ating pagka-Christian. Basta in lang tayo or accepted o sisikat din. Our Christianity is at risk if we cloud chase the world. At risk po ang ating pagiging Christian. If susunod po tayo kung ano ang ginagawa ng mundong ito. Ano po ang mga post natin sa ating social media? Cloud chasing din po ba? Kung titingnan ko ang wall ng Facebook ninyo ngayon, masasabi ko ba na Christian talaga to? Christian talaga siya. Masasabi po ba natin ang mga post natin sa IG, wow, Christian talaga to siya. Or mga ginagawa nating post sa TikTok. O parang din tayong nagka-cloud chase. Parang walang kaibahan sa makamundong post. Maganda po ang cloud chasing kung si Jesus po ang ating ina-idol. If si Jesus ang imitate natin, we imitate Christ's example. Si Jesus ang ginagaya natin, si Jesus ang pinapasikat natin. So let's popularize our Christianity. Let's popularize Christ-like life. Ipasikat natin na ang ACF, Naga, ay nagkakaisa sa ministry. Let's popularize to the world that we are on fire for the ministry, on fire for the Lord. Yan ang magandang cloud chasing. Trending the trending, walk the trend of this world or crush the trend of this world. Let's allow our light to shine so bright that God will be glorified. Yan po ang magandang cloud chasing. Sabi ng anonymous author,
Chasing clout is a pursuit of fleeting approval, but true fulfillment comes from seeking God's approval and serving others with humility. Sabi ng Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So ano ba ang pinapasikat natin as a Christian? Are we trying to seek the approval of people? Are we trying to imitate mga trending ngayon sa mundo? Or we're making our own trending as Christian? No, bakit tayo mga Christian parang hindi natin tine-trend si Jesus? Bakit hindi natin pinapasikat si Jesus? Parang kinikap lang natin sa ating mga sarili. Let's put in our minds that we are children of God and only imitates the example of Jesus Christ. Last na po. Ano yung mga trending sa Sodom and Gomorrah? Uy, bakit 2 pa rin yan? Sorry. FOMO. Ano yung FOMO? Ay. Fear of missing out. Yan yung trending eh. Oh, FOMO ka? Tara na, invite natin si kasi FOMO pa naman yun. Ayaw niyang maiwanan. Dapat kasama siya lagi sa lahat ng trip, no? Dapat present ka sa lahat ng pangyayari, especially pag may gimmick ang mga friends, no? FOMO. Tingnan natin kung anong nangyari doon sa Sodom and Gomorrah. 19, 16, 17, then jump to 23 to 26. When he hesitated, the man grasped his hand and the hands of his wife and 2 daughters, and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. So, naging merciful pa si Lord kay Lot, kahit ganun man yung mga ginawa ni Lot. As soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives, don't look back, and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains, or you will be swept away." So, saan po sila pupunta? Doon po sa bundok. Makatakas sa punishment ni God na rain of fire. 23 tayo. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew this city and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. 26 po tayo. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. So Lot's wife looked back. So masasabi natin fear of missing out. Uy, hala, may party pa naman kami bukas. No? Siguro ito yung mga point of view, no, ni Mrs. Lot. Oh no, maiwanan ko ang aking mga ari-arian. Oh no, ayoko umalis dito. Nandito ang aking mga friends. Oh no, hindi ako mag-e-enjoy doon sa bundok. Masaya dito sa Sodom and Gomorrah. Nagagawa ko ang lahat. Wala kasing sinabi ang verse, bakit pa siya lumingon? No? Bakit lumingon? Ang instruction is, don't look back, don't stop. Takbo kayo sa bundok. Sabi ng Mrs. nila, bundok? No? Taga-city ako. Pupunta ako sa bundok. Anong meron dun sa bundok? Dito ang saya-saya. FOMO po ang nararamdaman ng wife ni Lot. Walang ganap sa bundok. Maraming ganap sa Sodom.
nahawaan na po ang wife ni Lot sa lifestyle ng mga taga-Sodom. And we sometimes Christian forget that we are Christians. Nakakalimutan po natin na Christian po pala tayo. We forget that we are already set apart. Hindi na po tayo kasali sa mga kamundong gawain. FOMO. Minsan, kasi, ay, Christian pala ako. Parang masaya pa doon eh. Parang masarap pa doon sumali. Parang kulang kung hindi ako kasama doon sa ganap ng mga friends ko. Kumusta po ang ating pagiging Christian? Kumusta po ang ating Christian life? Ang mundo po ngayon ay maraming ganap. Takot po ba tayo na hindi tayo kasama sa mga ganap ng mundo? Isang tawag lang ng mga barkada, uy, shot tayo. FOMO ka agad. Oh, Gora, go na yan. Clubbing tayo. Tara, tara. Post na sa mga GC, no? Sa mga co-workers, sa mga ka-friends. Uy, mayroon tayong ganito, ganito. At alam mo na hindi maganda ang gagawin nila doon. But you feel na parang, uy, parang parang pangit pag hindi, wala ako doon, no? Sana po as Christian, fear of missing out natin ay kung hindi kasama sa ministry. Mag-FOMO tayo pag hindi po tayo nagpe-preach kay Jesus, kung sino si Jesus. Fear of missing out tayo kung wala tayo sa ating mga outreaches. Fear of missing out tayo kung hindi tayo kasali sa project ng church. Sali naman ako dyan. Fear of missing out tayo kung wala tayo sa prayer meetings. Takot tayo kung wala tayo sa simbahan everyday. Dapat yun yung FOMO natin. Fear of missing out is often a distraction from the blessings God has already provided. Embrace His plan for you and trust that He has placed you exactly where you need to be. God placed us where we are right now. Hindi kung saan-saan. God placed you in ACF Naga at ACF Naga then be used by God in Naga. Conclusion po. Christians should exercise caution when adhering to some trends these days. And as Christians, what are we going to do with these trends? Are we gonna trend, meaning walking with it, or trend like crushing the trend of this world? YOLO, use your life to the fullest, useful for God's glory. Cloud chasing, popularize a Christ-like lifestyle. We don't seek man's approval, but God's. FOMO, you are placed by God here in Naga. Be God's instrument dito sa Naga. God bless us all.